natapos na po tayo sa ikatlong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Based on your assessment po, dito sa mga nagdaang trial, ano pong masasabi ninyo? Ano yung na-establish na kahit papano ng prosecution team? Well, unang-una umpisahan ko muna DJ Chacha doon sa unang araw bago kasi mag-umpisa itong paglilitis o itong impeachment trial ay maraming haka-haka, maraming mga kwento na kung saan ito hindi tutuloy, ito ay haharangan, ito ay hahadlangan nakita naman natin na ito ay natuloy at in fact during the day one of the trial maraming procedural matters na naiayos nang sa ganun maging orderly yung trial na gagawin o yung paglilitis na gagawin. On day 2, nakita natin, diyan nag-umpisa yung paglalatag ng ebidensya at pagpapakilala sa witness ng prosecution. Nakita natin na itong pagkakataong ito ang magpapatunay na itong mga ebidensya ito ay hindi dapat kalimutan o hindi dapat ito baliwalain dahil ito ay mabibigat sa mga ebidensya mula sa mga witnesses at sa mga competent witnesses na ilalatag ng prosecution. On day 3 naman, nakita natin, nagkaroon din ng pagkakataon yung defense panel na i-cross-examine yung ating witness na ipinakilala. Pero sa aming paniwala, DJ Chacha, Manong Ted, hindi nagiba, hindi nasira ang imahe o yung witness na inilatag o pinakilala ng prosecution team. Naging competent siya, naging consistent siya sa kanyang mga pagsasalaysay at ito nagpapakita na siya ay nagsasabi ng katotohanan. So yan ang magandang nangyari sa first 3 days itong trial na ito. Okay. Meron po kasing mga, hate comments tayo ngayon, as early as now na natatanggap. Galing po dito sa unang witness na iniharap nga po ng prosecution team. Para lang din po mas malinaw, Congressman Ace Barbers, yun po bang mga pinagdaanan niya halimbawa na training para po sa pag-authenticate ng isang video? Kasi ang pinupula ngayon, 2 weeks po, if I heard it right, yung naging training po nitong si Kalilong to authenticate if a video is AI, tampered ba yan and all that. Base po sa inyong pag-aaral din and research bago po siya iniharap on the witness stand, aside from that, ano pa po ba yung ibang patunay na talagang ito pong witness na inaiharap ng prosecution ay credible enough para po patunayan yung authentication ng video? Well, siya ay isang competent at expert dyan sa field na yan, sa authentication of this video being used as evidence o ginagamit bilang ebidensya sa korte. Mismo nanggaling sa kanya nung siya itinanong, humarap na siya sa korte on 30 different occasions o 30 okasyon sa loob ng korte na kung saan ang kanyang testimonya ay ginamit sa isang paglilitis sa criminal cases. So hindi pwedeng tawaran para sa amin ang kanyang expertise, ang kanyang experience tungkol dito sa pag-authenticate ng video ito. Yes, totoo, mayroong mga questions na inilabas tungkol sa ito ba isang AI. Gaya ng kanyang sagot sa ganung tanong, sinabi niya na ang AI hindi po pwedeng i-AI yung buong 2 oras. Opo. Okay. Napakahirap po sigurong gawin yan. Pangalawa, sinabi niya na itong video ito ay hindi manipulated, hindi spliced. This was recorded while the video was being circulated in all the social media platforms. Opo. So napakahalaga nitong kanyang sinalaysay. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.